Sino nga ba ang pinakamalakas na left-hand man? Sa buong series nga ng One Piece ang laging na-highlights itong captain at yung right-hand man niya. Since sila nga ang dalawa sa pinakamalakas sa mga pirate crew nila. Pero itong ikatlong pinakamalakas nga sa kanila o yung left-hand man lagi na lang na-overlook. Kaya naman sa video nga na to sila ang pag-uusapan natin. Bale itong video nga na to inspired sa latest revelation ng left-hand man ni Roger na si Scupper Gaban. So basically itong video na to top 8 ng ikatlo sa pinakamalalakas sa bawat pirate crew. At para umpisahan nga itong topic natin mapunta na kaagad tayo sa ikawalo sa listahan natin. Ito nga si Charlotte Cracker. Yes, we can argue na pwedeng si Charlotte Smoothie yung nasa pwesto na to imbes na si Cracker. Pero dahil nga sa hindi pa natin nakikitang lumaban in full force itong si Smoothie, ibibigay nga muna natin itong spot na to kay Charlotte Cracker. During Whole Cake Island arc nga nagkaroon ng pagkakataon itong si Cracker na labanan yung mahinang version ni Luffy. Doon nung oras nga na to nakita nating nabugbog si Luffy at kung hindi nga dahil kay Nami hindi niya pa matatalo itong si Cracker understandable naman ito. Since nasa learning process pa nga lang si Luffy sa oras na to. At yes, sa part nga na to nagmukhang malakas si Cracker. Pero later on nga nung time na bisitahin na nila Van Agur at Kuzan itong Whole Cake Island, dito na nga na-expose si Cracker. At dahil nga sa exposure na to nilagay ko lang siya sa ikawalo sa listahan natin. Ang ikapito naman sa listahan natin itong si Queen, ang left-hand man ni Kaido. So malamang na itong si Queen ang pinakamatalino sa lahat ng karakter na nasa listahan na to. Dahil nga yan sa background niya na pagiging scientist. At itong talino nga niya na to dinala niya in terms of battle. Dahil lahat nga ng armas at pamamaraan para magkaroon ng advantage in terms of battle ginawa niya sa mismong sarili niya. Minodify nga niya itong katawan niya para mas lalong lumakas. Nilagay ko nga siya ng mas mataas sa listahan natin kesa kay Cracker dahil although natalo nga siya ni Sanji sa Wano arc hindi pa rin naman natin matatawaran na talagang may ibubuga itong si Queen pagdating sa labanan. In fact nakita pa nga nating sinubsub siya ni Big Mom. Pero nakita naman natin na parang wala lang ito sa kanya, 'di ba? Anyway, ang sumunod nga sa listahan natin itong left-hand man ng Blackbeard Pirates. Bali meron nga tayong dalawang karakter na i-consider dito. Since sa grupo nga ni Blackbeard hindi pa malinaw kung sino ang ikatlong pinakamalakas sa kanila. Itong dalawang karakter nga na posibleng left-hand man ni Blackbeard sila Van Agur at Lafitte. So either nga sa dalawang to sa tingin ko na mas matataasan nila sila Cracker at Queen. Recently nga ni-reveal na yung Devil Fruit powers ni Van Agur. At ito nga yung Teleport Fruit. Para nga sa isang marksman gaya ni Van Agur napaka-overpower ng Devil Fruit na to. Since alam naman natin na ang kahinaan lang ng mga sniper yung malapitang labanan. Meaning once na malapitan mo ang isang sniper katapusan na neto. Pero dahil nga sa Devil Fruit ni Van Agur mukhang itong weakness nga na to hindi nagaganas sa kanya. Dahil kung sakali man at lapitan mo siya magte-teleport nga lang ito papalayo sa'yo. Sa part naman ni Lafitte siya nga ang pinakamisteryosong miyembro ng Blackbeard Pirates. During nga sa paggalaw ng grupo ni Blackbeard itong si Lafitte nga lang ang hindi natin namataan. At alam naman natin na kung sino ang pinakamisteryoso na tinatago ni Oda ito ang pinakamalalakas. Kaya naman ay assume na hindi rin basta-bastang karakter itong si Lafitte, lalo na at nakita naman natin sa mga early chapters ng One Piece na nagawa niyang pumasok sa Merijoa ng mag-isa at hindi nararamdaman ng lahat. Ang ikalima naman sa listahan natin itong si Ivankov. Currently nga si Ivankov ang mako-consider nating left-hand man netong si Dragon. Obviously si Sabo yung right-hand man. Nilagay ko nga ng mas mataas sa listahan natin itong si Ivankov kesa kila Queen, Cracker,
Van Agur at Lafitte na parehas mga commanders ng mga emperor dahil sa rason na sobrang na-overlook itong si Ivankov. Yes guys, sa tingin ko nga dahil sa antics at comedic type na karakter na itong si Ivankov ang tingin nga sa kanya ng mga fans mahina lang. Pero kung pagtutuunan nyo ngang mabuti yung way ng paikipaglaban niya at yung style niya in battle, masasabi naman nating hindi rin talaga papahuli itong si Ivankov. Ang mga notable fights nga nitong si Ivankov sa mga hindi naniniwalang malakas siya una yung paglaban niya kay Magellan. Although pinagtitripan nga lang niya si Magellan, nakita naman natin na sinabayan niya talaga to. In fact sa current state nga nila Luffy at Blackbeard during sa arc na to nahirapan sila sa paglaban kay Magellan. At the fact nga na nakaya siyang sabayan ni Ivankov this speaks volume. Isa pa yung paglaban ni Ivankov kay Admiral Sakazuki during Marineford War. Hindi nga siya na-overwhelm ni Sakazuki sa oras na to. Meaning talagang pumapalag rin itong si Ivankov. At ang huling rason nga sa pagiging malakas ni Ivankov syempre yung siya ang nag-training kay Sanji during time skip. Isa nga ito sa rason kung bakit natin siya kinukonsider na malakas. Ang ikaapat naman sa listahan natin itong si Diamond Jozu. During Marineford War nga pinamalas sa atin ni Jozu kung bakit ba siya ang left hand man ni Whitebeard. Handa nga niyang isakripisyo yung sarili niyang buhay alang-alang lang sa kapitan niya. Marami nga siyang nilabanan na talagang kilala sa buong mundo ng One Piece. Nandyan nga yung paglaban niya sa mga admirals ng Marines, paglaban niya sa strongest swordsman na si Mihawk, at itong paglaban niya sa mga warlords na sila Doflamingo at Crocodile. At dahil nga sa mga rason na to nilagay natin siya sa ikaapat sa listahan natin. Ang sumunod naman itong si Sanji. Yes, masasabi ko nga na currently naangatan na ni Sanji itong si Diamond Jozu in terms of strength. Though hindi ko masasabing malayo, pero parang konti lang. Ang main reason nga dito yung power up na nakuha niya during Wano arc. Sa arc nga na to nalaman natin na meron pala siyang exoskeleton kung saan similar sa armament haki tumitigas itong buong katawan niya. Pinatunayan nga niya yan sa paghampas sa kanya ni Queen ng espada. Bukod pa dyan itong na-unlock niyang blue flames na talaga nga namang distractable. I'm sure na sa mga susunod pa na chapters at ma-unlock na rin ni Sanji yung Conqueror Saki panigurado. Siya na ang mangunguna sa listahan na to. Pero sa ngayon nga dito ko muna siya ilalagay sa ikatlo sa listahan natin. Ang pumangalawa naman sa listahan natin dalawa. It's either si Lucky Roux or si Yasop. Dahil nga sa malinaw naman na si Ben Beckman ang right hand man ni Shanks hindi pa nga nililinaw sa kwento kung sino ang left hand man niya. At since mukhang patas nga lang in terms of rankings itong sila Lucky Roux at Yasop parehas na nga lang natin silang ilalagay sa listahan na to. Yes, wala pa ngang nire-reveal na lakas sa dalawang to. Pero during nga sa movie ng One Piece Film Red, binigyan na nga tayo ng pahapyaw ni Oda sa kung ano ang kayang gawin ng dalawang to. Si Yasop nga ni-reveal na merong malakas na future sight. Mas matagal nga yung nakikita niyang future kesa sa nakikita ni Katakuri na ilang segundo lang. So isa nga lang ang ibig sabihin neto. Legit na malakas itong si Yasop. Since hindi nga na-acquire yung future sight sa saglit na panahon lang. Kailangan nga neto ng maraming experience. Meaning ito yung taglay ni Yasop. Maraming experience sa paikipaglaban. Same as Lucky Roux. Na obviously sa tagal niya na sa Red Hair Pirates, malamang na marami na rin siyang experience in terms of battle. Sa part naman ng kakayanan netong si Lucky Roux, similar nga kay Cannonball ng Benten yung kakayanan niya. Nagtiturn nga siya into bola. At ito yung ginagawa niyang pang-atake. Although lumakas na nga si Sanji pagtapos ng Wano arc, I doubt na naangatan niya na itong dalawang commanders ni Shanks in terms of strength. Sa tingin ko nga mas mataas pa rin yung dalawang to. Dahil gaya nga ng sinabi ni Branyu, itong Red Hair Pirates daw ang pinaka-balance na pirate crew sa lahat. Meaning kung malakas si Shanks at Beckman, paniguradong hindi nalalayo sa kanila itong sila
lalaki Ru at Yasop. At finally ang nanguna nga sa listahan natin itong kaka-reveal lang na si Scupper Gaban, ang left-hand man ng dating Pirate King na si Roger. No doubt na itong si Gaban ang pinakamalakas sa listahan na to. Though glimpse pa nga lang ng kakayanan niya yung pinapamalas niya sa atin ngayong Elbaf arc, yung fact nga na sinasabing toe-to-toe daw sila nila Roger at Rayleigh, sa tingin ko na sapat ng rason ito para ideklara siyang pinakamalakas. I'm sure na kapag ni-reveal pa yung kakayanan niya sa mga susunod na chapters, mas mamamangha pa tayo sa kung ano ang kaya niyang maipakita. Lalo na at isa nga siya sa may mga unique na weapon sa series ng One Piece. Anyway, ayan na nga yung top 8 ng pinakamalalakas na left-hand man sa series netong One Piece. Kung hindi nga kayo agree sa listahan na to o sa tingin nyo may nakalimutan akong karakter, i-comment nyo na nga lang yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!